Jan ay isang magandang dalaga na matapos makapagtapos ng pag-aaral ay pumunta sa kanyang ama upang ipakilala ang kanyang kasintahang si Chen. Gayunpaman, hindi sinang-ayunan ng kanyang ama ang kanilang relasyon dahil naniniwala siyang hindi ito angkop para sa kanyang anak na babae. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang ama, tumanggi si Jan na hiwalayan ang kanyang kasintahan at nagpasya siyang lumayas mula sa kanilang tahanan. Hindi nagtagal, natanggap niya ang balitang pumanaw na ang kanyang ama at labis siyang nalungkot dahil sila'y nagkalayo ng ganoon. Sa kabila ng kanyang kalungkutan, ipinagpatuloy niya ang kanyang pangako kay Chen. Sinimulan nilang pag-usapan ang mga huling detalye ng kanilang kasal at dumating ang kanyang matalik na kaibigang si Lily upang batiin sila. Nais ni Lily na kuhanan sila ng larawan upang itala ang sandaling iyon, ngunit hindi niya napansin na bahagyang nagiging malandi si Lily kay Chen. Nang maglaon, habang sinusukat ni Jan ang kanyang damit pangkasal, tumingin siya sa larawan ng kanyang ama at nagmuni-muni. Sinabi niya sa sarili na nagkamali siya sa paghusga kay Chen dahil sa ngayon ay napatunayan nitong siya'y isang masipag at mapagmahal na lalaki. Samantala, nakipagkita si Chen kay Lily at hinarap siya dahil sa kanyang mapangahas na pag-uugali. Binalaan niya itong huwag hayaang malaman ng kanyang fiancé ang kanilang lihim na relasyon dahil maaring masira nito ang lahat ng kanyang plano. Ilang araw pagkatapos nito, nakatanggap si Jan ng regalo mula kay Lily. Sa loob ng pakete, mayroong isang access card patungo sa isang silid, kaya inakala niyang ito'y isang sorpresa. Pagdating niya sa silid, nakita niyang nakakalat ang mga damit ni Chen sa sahig. Litong-lito, pumasok siya sa banyo at nadatnan silang magkasama. Tumakbo siyang palabas ng silid habang sinusubukan ni Chen ipaliwanag ang nangyari, ngunit hindi niya matanggap ang pagtataksil nito. Sumingit si Lily at sinabing walang nangyari sa kanila, ngunit napansin ni Jan na suot ni Lily ang kanyang singsing pangkasal. Galit na galit, pinilit niyang isauli ito, ngunit itinulak siya ni Lily. Nadulas siya sa gilid ng balkonahe, ngunit nasalo siya ni Chen bago tuluyang mahulog. Sa malamig na tono, pinaalala ni Lily kay Chen na alam na niya ang katotohanan tungkol sa kanilang relasyon. Sa kabila ng pagsisisi sa kanyang mga mata, binitiwan ni Chen ang kamay ni Jan na nagdulot ng aksidente kung saan siya'y napunta sa koma at nagkaroon ng matinding pinsala sa utak. Habang nasa koma, inangkin ni Chen ang kanyang kumpanya at lahat ng ari-arian. Si Lily naman ang pumalit bilang kanyang personal na assistant at pinilit si Chen na gawing publiko ang kanilang relasyon. Ngunit iginiit ni Chen na kailangang maghintay sila dahil magiging malaking iskandalo ang magpakasal habang ang kanyang fiancé ay nasa koma pa. Samantala, nagising si Jan sa ospital ng di inaasahan. Nalilito, nagawa niyang makalabas ng ospital at huminto ng sasakyan upang humingi ng tulong. Sa kasamaang palad, ang driver ay isa sa mga tauhan ni Lily na may utos na tapusin siya. Sa sandaling iyon, isang binata na nakasakay sa motorsiklo ang dumating upang iligtas siya. Tinangka siyang sugurin ng tauhan, ngunit madaling natalo ng binata ang kalaban. Nang magising si Jan sa ibang lugar, natakot siya at kinuha ang isang kutsilyo para ipagtanggol ang sarili. Sa kanilang sagupaan, pareho silang nahulog sa kama. Sa wakas, natanto niyang ang binata ay si Donyu, isang dating guwardiya ng kanyang ama. Naguguluhan, tinanong niya si Donyu kung bakit siya iniligtas at simpleng sinabi nitong nagkataon lamang iyon. Ipinaliwanag din niya na si Chen na ngayon ang pangulo ng kanyang kumpanya na nailipat na halos lahat ng kanyang pera at kasalukuyan itong naninirahan kasama si Lily sa kanyang bahay. Nag-aalok si Donyu ng tulong upang mabawi ang lahat ng nawala sa kanya, ngunit tinanggihan ni Jan ang alok. Sa halip, nagpasya siyang bumalik sa kanyang kumpanya upang harapin ang mga nangyari. Pagdating niya sa kumpanya, napansin niyang may press conference na nagaganap. Lumapit siya kay Chen at upang hindi makapukaw ng hinala, sinabi niyang hindi niya naaalala ang nangyari, kabilang na ang aksidente. Nagkunwari si Chen na tuwang-tuwa sa harap ng media, ipinagdiriwang ang paggaling ng kanyang fiancé matapos ang 3 taong pagkawala sa koma. Pag-uwi sa bahay, napansin ni Jan ang damit na panloob na nakakalat sa sofa. Kinakabahang sinabi ni Chen na ito'y basahan lamang para magpunas ng pawis. Nang pumasok si Jan sa kanyang kwarto, mabilis na itinapon ni Chen si Lily palabas ng bahay, kasama ang lahat ng kanyang bagahe. Nagpunta si Jan sa doktor upang maintindihan ang kanyang biglaang paggising. Ipinaliwanag ng doktor
na nagkaroon siya ng selective amnesia bilang mekanismo ng kanyang utak upang harapin ang masakit na alaala. Sa ibang lugar, dinala siya ni Lily sa hotel kung saan nadiskubre niya ang pagtataksil ni Chen. Sa mapanuyang tono, tinanong siya ni Lily kung natatandaan niya ang regalong ibinigay nito. Galit na galit, hindi napigilan ni Jan ang sarili at inilublob ang ulo ni Lily sa toilet. Ilang sandali pa, dumating si Chen at nagkunwari si Jan na hindi niya naalala ang nangyari. Ipinaliwanag niyang inimbitahan siya ni Lily upang matulungan siyang maibalik ang kanyang alaala. Nagreklamo siya ng sakit ng ulo kaya takot na inutusan siya ni Chen na magpahinga. Samantala nakita natin si Donyu na nagmamay-ari ng isang security agency. Muli siyang nag-alok ng tulong kay Jan kapalit ng 50% ng shares ng kumpanya. Tumanggi si Jan at inalok na lamang siyang bayaran bilang pasasalamat. Determinado si Jan na bumalik sa kumpanya upang muling kunin ang kontrol. Sa kanyang unang pagdalo sa pulong, nalaman niyang magulo na ang kumpanya at labis itong ikinagalit dahil nawawalang lahat ng pinaghirapan ng kanyang ama. Habang nasa parking lot, tinangkang salakayin si Jan ng mga tauhan ni Lily. Dumating si Donyu at mabilis siyang isinakay sa kotse. Bumalik si Donyu upang labanan ang mga umaatake at madaling tinalo ang mga ito. Kinabukasan, nagising si Jan sa bahay ni Donyu na suot ang kanyang damit. Labis na nahiya, ngunit nagpapasalamat, tinanong niya si Donyu kung paano siya naisalba. Sa huli, napagtanto niyang hindi niya magagawa ang lahat ng mag-isa at humingi ng tulong kay Donyu. Ngunit imbes na 50%, inalok niya si Donyu ng 15% ng shares ng kumpanya. Sa kabilang banda, nakatanggap si Chen ng larawan na. Samantala, nagkita sina Chen at Lily. Hinarap ni Chen si Lily dahil sa kanyang mapangahas na ugali at pinalaan siya na huwag hayaang malaman ng kanyang fiancé ang kanilang lihim na relasyon dahil masisira nito ang lahat ng plano niya. Ilang araw ang lumipas, sa gitna ng kanyang selos, nakatanggap si Jan ng larawan nila ni Chen bago ang araw ng kasal nila. Pinilit ni Chen na muling makuha ang kanyang tiwala at sinabi niyang nais niyang bumawi sa mga panahong nasayang. Hiniling niyang magpakasal sila sa loob ng isang buwan, ngunit sinabi ni Jan na kailangan pa niya ng panahon dahil nananatiling kakaiba ang lahat sa kanya. Nagpunta sila ni Donyu sa isang marangyang resort upang makapagpahinga. Doon, naalaala niya na sa parehong lugar dinadala ni Chen si Lily para magpalipas ng weekend. Sa kanyang pagpasok sa silid, nadatnan niya si Chen na sinubukang lumapit at ipinaalala ang kanilang mga dating alaala. Tumanggi siya at binigyan ito ng isang malutong na sampal. Gayunpaman, inakala ni Chen na isa itong hakbang tungo sa kanilang pagbabalikan. Biglang pumasok si Donyu, agad siyang inawat at sinipa si Chen palayo. Galit na galit, sinabi ni Chen kay Donyu na wala siyang karapatang makialam dahil siya ang tunay na fiancé ni Jan. Hindi narinig ni Jan ang pag-amin ni Donyu na mahal niya ito. Kinabukasan, habang nasa gym si Jan, dumating si Chen upang sabihin na dapat nang tanggalin si Donyu bilang kanyang tagapagbantay. Sinabi niya na inamin ni Donyu ang nararamdaman nito para sa kanya. Tumugon si Jan na kung tatanggalin si Donyu, mawawalan siya ng proteksyon. Sinabi ni Chen na naayos na niya ang problema at nagdala ng 10 bagong tagapagbantay. Ngunit nang dumating si Donyu, laking gulat ni Chen nang malaman niyang lahat ng tagapagbantay na iyon ay tawan rin ni Donyu. Maya-maya, dinala ni Chen si Jan sa isang eksklusibong tindahan ng mga damit pangkasal. Doon, inakala ng taga-disenyo na si Donyu ang mapapangasawa ni Jan kaya't sinukat siya ng isang magandang tuxedo. Pagkatapos, lumabas si Jan na suot ang isang napagandang wedding gown. Nabighani si Donyu sa ganda nito at hindi niya naiwasang titigan ito. Ipinahayag ng taga-disenyo na sila ay perpektong magkapareha na lalong ikinagalit ni Chen. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nadulas si Jan at sinalo siya ni Donyu na nagdulot ng kanilang paghalik. Ang mga empleyado sa tindahan ay nagdiwang sa pangyayaring ito habang nanlilisik sa galit si Chen. Paglabas ng tindahan, nagalit si Jan kay Donyu at sinabing huwag malihis sa kanilang plano. Tumugon si Donyu na ginagawa lamang niya ang hinihingi nito. Habang naglalakad si Jan, napaisip siya sa lahat ng nangyari. Dahil sa kanyang kawalan ng atensyon, muntik na siyang mabundol ng isang truck, ngunit dumating si Donyu upang iligtas siya. Habang ginagamot niya ang sugat ni Donyu, tinanong siya nito kung ano ang distansyang nais niyang panatilihin nila. Hindi niya napigilang malito at maramdaman ang kakaibang damdamin. Kinagabihan,
Habang nagbabantay si Donyu sa kwarto, tinignan ni Jan ang kanyang itsura na basa pa sa buhok. Sa hindi mapigilang sandali, lumapit si Jan at naghalikan sila. Nagpadala sila sa kanilang nararamdaman, ngunit biglang tumunog ang pintuan. Dumating si Chen at datnan si Donyu na bahagyang nakabukas ang damit. Punong-puno ng selos, sinubukan niyang alamin kung ano ang nangyari sa dalawa. Napansin niya ang dalawang sipilyo at unan sa kwarto ni Jan. Sa sobrang galit, pinili niyang tanungin si Jan kung sino ang pipiliin nito, siya o si Donyu. Sa wakas, sinabi ni Jan na kailangan nilang magpahinga sa kanilang relasyon. Samantala, pinilit ni Lily na kumbinsihin si Chen na iwanan si Jan. Sinabi niyang sapat na ang perang nakuha nila para mamuhay ng tahimik. Ngunit sinabi ni Chen na nais niyang maging ganap na may-ari ng kumpanya at ang kasal kay Jan ang magpapalakas ng kanyang posisyon. Napuno ng galit si Lily at pinalaan si Chen na kung magpapatuloy ito sa kanyang ambisyon, sisirain niya ang lahat. Kinagabihan, habang nag-ehersisyo si Jan, siya ay dinukot at dinala sa isang abandonadong bodega. Ang utak ng lahat ng ito ay si Lily na nagbayad upang saktan si Jan. Sa gitna ng panganib, dumating si Donyu kasama kanyang mga tawan at iniligtas si Jan. Nang magising siya mula sa pagkabigla, nadala sila ng kanilang emosyon at nagkaroon ng mas malalim na koneksyon. Kinabukasan, bumalik si Jan sa opisina at nadatnan si Chen na may dalang singsing at bulaklak. Sa harap ng lahat ng empleyado, muli siyang inalok ng kasal. Bagamat hindi siya komportable, tinanggap niya ang alok bilang bahagi ng kanyang plano. Kinagabihan, dinala siya ni Donyu sa isang tahimik na lugar at sinabing mahal niya si Jan. Simula nang magtrabaho kay Donyu ang ama ni Jan, lihim na siyang umiibig sa dalaga. Isang gabi, sineryoso niyang ipinahayag ang kanyang hangarin na maging asawa ni Jan at protektahan siya. Nagulat si Jan nang iabot niya ang isang singsing. Bagamat naantig ang damdamin ni Jan, sinabi niyang masyadong mabilis ang mga pangyayari at kailangan niya ng oras upang maisip ito. Nauunawaan ni Donyu ang sitwasyon at sinabing handa siyang maghintay. Isang araw, muling nagkita si Jan at Lily na dumaraan sa isang masamang sitwasyon. Ginamit ni Jan ang pagkakataon upang mag-alok ng pera kapalit ng tulong ni Lily. Sa una, tumanggi si Lily, ngunit kalaunan ay bumigay sa tukso at tinanggap ang alok. Kinabukasan, puno ng kumpiyansa si Jan na pumasok sa kumpanya. Inakusahan niya si Chen sa harap ng mga investor. Inilalantad ang ebidensya ng kanyang pandaraya. Subalit, biglang dumating si Lily at inakusahan si Jan ng panunulsol at panloloko. Ipinakita ang eksena kung saan tinawagan ni Lily si Chen upang ipaalam ang lahat. Dahil dito, napasama si Jan sa paningin ng mga investor. Mag-isa, hinarap ni Chen si Jan ng may mapagmataas na ngiti. Sinabi niyang kontrolado na niya ang lahat at kung hindi susunod si Jan sa kanyang mga plano, mawawala ang lahat ng iniwan ng ama nito. Nang gabing iyon, dumating si Chen kay Jan at inakusahan si Donyu ng panloloko. Isiniwalat din niyang may kasunduan si Donyu para sa isang kasal. Kinumpirma ito ni Donyu dahilan upang malito si Jan. Tinanong niya si Donyu kung ano ang layunin nito. Ipinaliwanag ni Donyu na gusto lang niyang protektahan si Jan. Gayunpaman, hindi pa rin siya makapaniwala at pinalaya si Donyu. Samantala, tiwala si Chen na magiging bagong pangulo siya ng kumpanya dahil sa kanyang mga naipon na shares. Dumating siya kay Jan nang may alok na magpakasal, ngunit nang tumanggi ito, sinubukan niyang pilitin siya. Biglang tumunog ang telepono ni Chen at nalaman niyang ang isang partner ay ibinenta ang shares nito sa pangulo ng grupong Minde na isang kakumpetensya. Nang puntahan niya ang pangulo ng Minde upang humingi ng paliwanag, natuklasan niyang si Donyu pala ang bagong pangulo ng kumpanya. Desperado, inalok ni Chen na ibigay si Jan kapalit ng shares na ikinagalit ni Donyu. Sinabi niyang si Jan ay hindi isang bagay na maaring ipagpalit. Pinalabas ng mga tauhan ni Donyu si Chen. Nang malaman ni Jan ang nangyari, agad siyang pumunta sa opisina ni Donyu. Hindi niya ito nadatnan, ngunit isinalaysay ng empleyado ni Donyu na habang siya ay nasa coma, hindi siya iniwan ni Donyu. Palagi siyang binibisita nito, binibigyan ng bulaklak at binabasahan ng mga kwento. Napaisip si Jan tungkol sa damdamin niya para kay Donyu. Habang pauwi, sinubukan siyang kidnapin ni Chen. Nawala ng malay si Jan at dinala sa isang liblib na lugar. Pinapunta ni Chen si Donyu at hinarap ito kasama ang mga tauhan niya. Bagamat lumaban si Donyu,
pinigilan siya ni Chen na tumuloy dahil tinutukan nito si John. Sa gulo, nasugatan si John habang sinubukang protektahan si Donyu. Dumating ang mga tauhan ni Donyu at nailigtas sila, ngunit tumakas si Chen. Habang tumatakbo, nasagasaan siya ng galit na si Lily na nagsabing kung hindi siya magiging masaya, wala ring makakamit si Chen. Sa ospital, nagising si John at nadatnan si Donyu sa tabi niya. Ipinagtapat ni Donyu na ang ama ni John ang nagbilin sa kanya bago ito namatay na alagaan si John. Inamin din niyang siya ang ampon ng may-ari ng grupong Minde na kalaban ng kumpanya ng pamilya ni John. Sa kabila nito, sinabi niyang tinupad niya ang pangako sa ama ni John bilang pasasalamat sa kabutihan nito. Ngayon na nagawa na niya ang tungkulin niya, pinili niyang umalis upang ipagpatuloy ang kanyang buhay. Ilang araw ang lumipas, nalaman ni John na magpapakasal si Donyu sa isang kasunduang kasal na inayos ng kanyang padrastro. Sa araw ng kasal, nagpakita si John suot ang wedding gown na ibinigay ni Donyu. Humingi siya ng tawad sa pagdududa sa damdamin nito at muling tinanong kung nais pa rin siyang pakasalan ni Donyu. Sa unay tahimik si Donyu, kaya't malungkot na nagpasya si John na umalis. Gayunpaman, nakita ng padrastro ni Donyu ang lahat at binigyan siya ng kalayaan na pumili para sa kanyang sarili. Agad na tumakbo si Donyu upang pigilan si John. Magkayakap silang naghalikan at inamin ni Donyu na mahal din niya si John. Nagpasya silang magsimula ng bagong buhay ng magkasama, iniiwan ang lahat ng balakid sa likod. Salamat sa inyong panood. Kung bago ka sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notifications. Hanggang sa muli.